isa-isay na po natin yung mga sinabi ni VP Sara dito po sa Australia. Ayan. Ito po, dito sila takot na takot eh. Baka yung pag-iikot ni VP Sara, may parawagan na siya na maapektuhan yung napakikitungo natin sa ibang bansa. Natural, di ba? Alam nyo, ito problema nyo eh. Ang ibig mo sabihin, sabi po ni Sara Duterte, sa po sa mga sinabi niya sa Melbourne, Australia. Sara Duterte tells Filipinos in Melbourne, urges Australia to look into injustice versus digong. Ito yung kinatatakot nila eh, di ba? Na si VP Sara ay si VP Sara ay makapanawagan si VP Sara na makialam yung mga gobyerno na pinupuntahan niyang bansa. Di ba? Okay. Ang point ko lang diyan, bakit po kayo natatakot na malaman ng mga bansang Australia at iba pang malalakas na bansa yung ginawa niyo kay Tatay Digong? Di ba? Kung tama po sa tingin niyo yung ginawa niyo kay Tatay Digong, bakit takot kayo na pumupunta si VP Sara umiikot sa buong mundo para magsalita sa mga rally na ibalik si Tatay Digong o bring him home rallies, bring Duterte home rallies? Ano po nakakatakot doon? Si Tatay Digong po, sa pagkakalam ko, walang pinigilang rally. Si Tatay Digong, sa pagkakalam ko, malaya kayo, magpahayag kayo dyan. Wala nga lang nagrarally dahil satisfied yung mga tao sa panahon ni Tatay Digong. Yun yung problema nyo. Di ba? Okay. Kaya hindi po yan eh. Sa bagay, kung wala nga kayong ginagawa para mapabango yung papel ng bansa natin, talagang matatakot kayo sa ginagawa ni VP Sara. Okay. Ito pa. Pinuna ni VP Sara Duterte ang mga inuutang ng gobyernong Marcos. Tanong niya, saan ba ito ginagastos? Okay. Aniya, tila napupunta lamang ang mga inutang ng mga ayudang ginagamit sa pamumulitika. Utang na walang nakikita. Kung saan napupunta, budget na hindi alam kung saan ginagastos, napupunta sa ayuda, napupolitika. Yan po ang mga sinasabi ni VP Sara, no? 16 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Ang tanong, may nakikita ba kayo sa inutang? May nakikita ba kayong big projects? Wala eh, di ba? Yun eh. Yun yung problema ng kasi ito ang problema nila pag pumupunta si VP Sara sa ibang bansa, imposibleng hindi siya ma-cover ng mga local press doon. At pag na-cover yan, di ba? Malalaman ng mga Australiano, talaga may presidente na pinadakip ng sarili niyang, may dating presidente na ang nagpadakip yung kasalukuyang pamahalaan. Anong klaseng presidente ba? Ganun yun. Okay, saan napupunta yung budget? Saan napunta yung trilyon-trilyon na inuutang? 16 trillion na po ang utang. Sasabihin nyo na naman ng mga pro-anti-Duterte, si Digong nga nagbaon sa atin sa utang. Kahit po sabihin nyo binaon tayo ni Digong sa utang, wala pong umaangal noon. Nung nangungutang si Digong, wala pong umaangal. Bakit? Una, may bill. Diba? Kita mo eh. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Yun eh. Ikalawa, may pandemya noon. Wala pong umaangal. Bakit ngayon ang daming umaangal? Kasi walang nakikita eh. Sanay tayo na nagtatrabaho. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, yung inutang sa Korea. Inutang yung Guimaras Panay Bridge. Tinanong ko kanina yung mga taga-Panay at taga-Guimaras eh. May nakita na ba kayo? Yung Iloilo, may nakita na ba kayo na tulay? Kahit poste man lang, wala pa raw. Saan napunta yung inutang? Nung tinatanong sila saan napunta yung pera ng PhilHealth, yun yung isa sa binigay na halimbawa na pinagdala, yung Guimaras Panay Bridge. Di sinabi sa Supreme Court, isang justice sa Supreme Court, binadgetan ng Korea yan. Tapos babadgetan nyo na naman ng PhilHealth. Dalawang budget na, ang tanong, may poste na ba man lang? Dalawa na nag-budget, yung PhilHealth tsaka yung Korea. May poste na ba? Yun ang problema eh. Nangungutang tayo, walang makitang programa. Nangungutang tayo, wala namang pandemya. Nangungutang tayo para sa ayuda. Bakit? Sa madaling salita mga kapatid, tama sa VP Sara eh. Wala nakikitang malaking project eh. Pero mali naman na sabihin na walang proyekto ba doon? Meron bang proyekto? Meron po. Papakita ko po sa inyo. Ito po, trillion na. Kasi di ba, nireport niya to 2025, 2024 zona. Nireport niya na may 5,500. Sa 2025 budget, almost the same budget, almost, o mas mataas pa. Yung walang kamatayang flood control. So, trillion na po ang binudget dyan sa flood control na yan. Ang tanong, meron na po ba? Meron ba tayong nakita dyan sa flood control? Meron naman. Kayo naman. Anong akala nyo naman? Wala tayong nakikita dyan? Meron. Wala. Tayong yung mga inutang, no? Ayan. Flood control. Ito po epekto ng flood control. Kahapon po yan, umulan lang ng ilang oras, ganyan na po ang sa Quezon City. Kitanlad, Kerner, Araneta, Quezon City. Yan po ang epekto ng sangkatutak nating flood control projects. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, ang flood control natin ay pumipigil para makalabas yung baha. Baliktad eh. Imbis na yung flood control natin, sasabihin nyo, walang proyekto si BBM, meron naman. Dahil kay BBM, ito yung mga pilosopo. Bakit? Panahon ba ni Duterte walang baha? Meron po. Pero walang ganyang kasinlaking budget. Yun po yung pagkakaiba eh. No? Sisisihin nyo, wala namang ganyang project panahon ni Duterte. Yung flood control pala, ibig sabihin yan,
hinaharangan natin yung baha para alam niyo napaka-practical po ni Tatay Digong, no? Alam ko sa panahon ni Tatay Digong kasi naging parte kami niyan. Diyan ako nagsimula yung mga paglilinis diyan sa Manila Bay. Yan yung mga unang vlogs ko eh. Panahon po ni Tatay Digong, napaka-practical eh. Kaya bumabaha, nagbabara. Hindi makarating sa yung mga tubig sa estero, wala na madaanan dahil bara ng ano. Kaya ang ginagawa ng panahon ni Tatay Digong, linis ng estero, Ilog Pasig, Manila Bay. Halimbawa lang po yan sa parte ng Maynila. Kaya naiwasan po yung pagbaha. Pwera na lang kung talagang grabe yung ulan. Okay? May baha pa rin pero hindi po ganito karami. Fact check na naman si BBM. Correct. Ba't ba nawala yung aking mga sinabi ni BP Sara? Ayan, sabi ni BP Sara, girlfriend lang silang lahat. Ewan ko rito kay Jesus Palsis. Uy, badingdong Jesus Palsis. Paano naisip na pag sinabi ni BP Sara na girlfriend lahat, ang binabanatan niya si Hanilyn Kitty? Tukmul din. Ito po ang sinabi ni BP Sara na inaangalan ngayon ng lahat ng mga anti-Duterte. No plan, no direction at all. BP Sara, Islams Marcos cabinet for lack of programs amid Iran war, climate change. O pumapalag yung mga dilawan. Di ba ganyan din daw ang sinasabi nyo? Sinasabi ni Lenny? Hindi po, magkaiba po. Yung sinasabi ni Lenny, no? Inuunahan niya lang si Tatay Digong. Ang pagkakaiba, umuuna si Lenny pag may bagyo, uunahan ni Lenny, tapos sasabihin ng mga fans ni Lenny, nauna na naman si Lenny. Hindi na mauna-una yan eh. Bago ka makarating doon, nakapagplano na si Tatay Digong. Anong pagkakaiba? Bakit daw yung ginagawa raw ba ni BP Sara ngayon na pamumuna, pareho lang ni BP Lenny? Hindi po. Si BP Lenny, wala sa hulog yung pamumuna. Halimbawa, pinunan niya noon nung pandemic. Yung mga natatandaan ko lang na pamumuna niya, pinunan niya noon nung pandemic yung bakit hindi tayo makagbili ng gamot. Dahil inuuna po na may mga pharmaceutical na nakaimbento na ng ineksyon, inuuna nila yung kanilang mamamayan kaya walang mabili. Kaya sabi nga ni Tatay Digong, 'di ba? O eto pera, mamalingki ka ng bakuna. Wala talagang mabiling bakuna noon. Ganun po mamuna si Lenny, wala sa hulog. Si BP Sara, nasa hulog yung pamumuna niya. May plano na ba ngayon sa Iran? Narinig nyo na ba kung ano gagawin ng OFW? Sa Iran, Israel? Wala. Ang dami niyang ang dami niyang mga spokes. Sa dami po ng mga spokes ng pamahalaan, wala ni isang nagsasabi kung ano ang plano sa Iran-Israel war. Saan pupunta yung mamamaya? Saan pupunta yung mga Pilipinong gusto ng tumakas? Inuna pa yung pagpunta sa Japan. Tama. Tama si BP Lenny. Ay, si BP. Si BP Sara. Wala talagang plano at programa sa Iran-Israel war. Tayo po yata ang pinakamaraming manggagawa sa Middle East na bansa. Siguro India or Pakistan. Pero isa tayo sa pinakamarami. Palagi po nagsasabi na bakit tahimik si BP Sara dito po sa West Philippine Sea. Ito po, makinig na po tayo ha. Ito na po ang sinabi ni BP Sara nung siya ay nasa Australia. Nagsalita na po siya. Ayaw niya po magsalita. Bakit po? Paggalang po sa Pangulo yan eh.
Alam niyo po, sa dami na nagsasalita, wala pong silbi yan. Dahil ang sole architect, pagdating po sa foreign policy, Pangulo ng Pilipinas. Kaya lahat naman, may magsasalita dito, may magsasalita dito. Diyan nga sumabi si Zubiri, di ba? Yung panawagan niya na, ano yung sabi ni Zubiri? Nung tayo wina-water cannon, sabi ni Zubiri, boycott yung mga China product. Natawa ko kay Zubiri. Paano mo i-boycott yung China products? Lahat ng produkto natin, China. Siguro 90% ng produkto natin, China. I-boycott mo, saan ka bibili? Anyways, eto po, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang foreign policy ng Administrasyong Marcos tungkol sa issue ng West Philippine Sea at ang pagkatig umano ng gobyerno sa US. Yan. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relation with China. And so therefore, there is reason for you to lean toward the US. You have to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict, sabi niya nitong linggo, June 22 sa pagbisita sa Melbourne, Australia. Kinwestiyon din niya ang pagpasok ng US missile sa bansa. Saan mo gagamitin ang missile? Sinong gigera sa Pilipinas? Yang pagpasok po ng missile, buti na lang yung China nga, no? Pero pag nakialam po ang China, ayan po ang punteriya nila. Kung ang Iran ang pupuntarihin yung mga US bases sa Middle East, tayo po ang merong nag-host dito sa US. Imagine, no? Tayo po yung nag-host ng military nila, pero yung mga investor na US, katulad ng malalaking mga investor, Google, Apple, Amazon, Tesla, hindi po rito nag-invest sa atin. Sa kasawayang palad. Dahil magulo raw sa Pilipinas. Dahil may US bases. May US bases tayo na ang pangalan lang natin ay EDCA. Hindi sila komportable dahil tayo daw ay nakikipaggirian sa China. Alam mo, Alan Suelto, hindi po yung walang magawa. Anong walang magawa? Ikaw naman, Alan Suelto, wala ka na ba sa realidad? Hindi mo ba alam na lulusutan na, ewan ko. Ewan ko nga kung, hindi ba kayo nanonood talaga ng mga news? Sa tingin, alam nyo yung missile, isang missile lang tumama sa building. Malaki po epekto niyan. Kaya halos walang patay. Lagi sila nagtatago pag nagsirena na. Tumatago na, meron silang mga bomb shelter. Yung Israel. May bomb shelter sila. Pero tignan mo, sa taas. Anong walang nagagawa? Ikaw naman, no? Hindi po pro-China si BP Sara. Yan yung problema eh. Pag sinabi bang gitna lang tayo, pro-China ka na. Hindi makatarungan yan eh. Matagal na po. Okay? Huwag nyo sabihin walang epekto. Magkano ba isang building? Sige nga. Puta, magpapatayo ka na naman ng building. Huwag nyo po sabihin walang epekto yan. No? US bases, hindi naman yung Amerika. Unawain nyo po yung missile. Kung gaano po katindi. Isang missile, katumbas na lang isang building. Nabagsakan. Wasak yung building. Magkano ba building? Sabihin nyo wala epekto. Pwedeng wala epekto pero tigil yung trabaho ng mga tao na yun dahil magtatago sa bomb shelter. Okay. So tama naman si BP Sara, no? Huwag tayong makialam sa gera ng China, ng alitan ng China at US. Kasi akala mo nasa sentro tayo ng friends to all, enemies to none.
'Di ba ang ganda po ang ganda na nga po nun, friends to all, enemies to none. Pinakamagandang policy natin. At totoo yun, kaibigan natin si Donald Trump, kaibigan natin si Xi Jinping, kaibigan natin si Putin.